Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, ang tindi po, ito pong pasabog po mga kabida, ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, po. Ito po'y patungkol ho mga kabida sa nangyari ho dyan po sa may Mindiola, kung saan po ay nagsagupaan po ito pong mga pulis at ito pong mga rallyista po, mga kabida. Ilan po doon sa mga naturang rallyista po naka-bonnet, naka-maskara, mga kabida. Sa kanyang panayam po, mga kabida, sinabi po ni Governor Singson na inamin daw ng isa po sa mga nakamaskara, na sumugod doon po sa mga pulis para tangkaing pasukin daw ito pong Malacanang compound po mga kabida. Inutusan lang daw sila, At nung tinanong po kung sino pong nagutos, nako po, binanggit po ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez at ito pong si First Lady Lisa Marcos, mga kabida. Ito, pakinggan muna natin, Ito pong naging pasabog po ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Narito po. Nagpakain ako. Lahat ng liberal ng rally nila, 2 truck nang naubos nga eh. Okay lang ako dahil nagpapakain naman ako pag may sunog, may bagyo. I have 6 portable kitchen and 6 portable hospital just to help the people. Ngayon, may naiwan sa truck, pinarada ko na sa gate ng Corinthian, sa labas. Lahat ng pupunta sa rally, lahat ng umuwi, kumakain doon. Meron grupo na nakamaskara, pinapalo yung one, warap. Sino, bakit kayo ganyan? Ganun lang. Bumalik. Nagtanggal ng maskara. Pasensya na kayo, binayaran lang po kami. May nagsabi talaga. Sila, na binayaran mismo. sila. Natanong niyo ba sino person. nagbayad sa kanila? Tinanong yung nagsiserve, sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez and the First Lady. Ako, hindi ako naniniwala. Siguro, may nag-utos sa kanila na nagmamalasakit sa kanila. Baka yun ang nagpadala ng mga manggulo doon. So yung sinasabi niyo na bayaran, hindi yung mga nangrarally, yung mga nanggugulo. Na manggugulo. Oo. Palagay niyo po ba yung mga nanggulo din sa Mendiola? From the very beginning, yung pupuntang ko sana, ginugulunan nila. At bumiyagsasabi, ginugulunan nila. Kaya bumalik na ako eh. Napagkamala nga ako na loyalist. Nakapula ako eh. Ayun. Sa panig daw ni Governor Chavit, mga kabida, hindi daw siya naniniwala doon, Pero yun yung binanggit eh. Okay? Yung dalawang mga pangalan po, ng mga personalidad po, mga kabida. Kasi meron din akong nakita na video, mga kabida, na ito pong mga rallyista daw, hindi ako naniniwala na rallyista yon, mga kabida. Mga yon, mga gangsters ang tingin ko sa kanila, mga kabida. Naghatian po sila ng pera. Ang dami pong pera po. Nakita ko sa video, mga kabida. Pero I don't know kung ito po ba ay may connection doon ho sa nangyari hong gulo po kahapon, mga kabida. Basta yun yung sinabi po ni Governor basta yun yung sinabi po ni Governor Chavit, na umamin daw sa kanya yung isa po sa mga protesters o rallyista, mga kabida, na nakamaskara, na binayaran lang daw sila, at ang binanggit na pangalan pangalan daw ni dating House Speaker Martin Romualdez at First Lady Lisa Marcos, mga kabida. Ako personally naniniwala po ako, mga kabida, na ito pong mga nanggulo po kahapon binayaran po yon, pero as to the names na binigay po, binanggit, hindi po tayo sigurado po doon, mga kabida. Pwede naman pong magbanggit po, ng kahit sinong pangalan po, mga kabida. Lalong-lalo na po kung mayroon pong nag-utos na banggitin mo itong mga pangalan na ito, na sila yung nag-utos sa inyo, Posibleng ganun, mga kabida. Kumbaga name dropping po, Okay? Babasahin ko lang po ito pong article po, mga kabida, ng Ang Balita Ngayon. Alright? Babasahin ko lang po kasi meron ding sagot, ito pong si Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, Okay?
sa naging pahayag po ni Governor Chavit Singson. Ito po mga kabida, mga nakamaskara, hindi umano binayaran ni Lisa. Ito yung titulo po ng kanilang balita mga kabida. Mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na may bayad umano ang mga nakamaskarang nagrally at idinawit pa sina First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, malaking kasinungalingan. Huwag nilang ipahid ang mga gawain nilang kriminal kay First Lady Lisa Marcos. Giit ng palasyo, imposible si Araneta Marcos ang nag-udyok ng kaguluhan para sadyang saktan ang pulis o pulisya. Sa halip, tinuro ni Castro na si Singson mismo na kaalyado ng pamilya Duterte ang nag-engganyo sa mga kabataan na mag-boycott at magsimula ng revolusyon laban sa gobyerno. Dapat natin tandaan na si Duterte, supporter Chavit Singson mismo ang nag-engganyo sa mga kabataan na tumayo at mag-lead sa revolusyon laban sa gobyerno. Dagdag ni Castro. Tinawag pa ni Castro ang mga pahayag ni Singson bilang desperadong pagtatakip para iligtas ang mga kalaban ng Pangulo sa pananagutan. Ayun, bumuelta po. Ito pong si Undersecretary Claire Castro po mga kabida, dito ho sa naging pahayag po ni dating Governor Luis Chavit Singson. Itinanggi po ng palasyo po mga kabida na inutusan po ni First Lady Lisa Marcos ito pong mga protesters po. Actually, mga po ito, mga bata pa po, mga kabida. Kaya nga, ang description nga dito ni Manila City Mayor Isko Moreno, mga mobsters Kasi hindi man talaga yun mga protesters po mga kabida, Hindi nga siguro nila alam yung kanilang sinasalihan po kahapon. Alright? Hindi nga nila naintindihan siguro yung ipinaglaban po mga kabida ng mga tao nandun po sa rally site po mga kabida. Basta lumutang na lang yung mga rallyista na yon. Yung papunta po ng Mendiola po mga kabida. Alright. Doon po sa sinabi po ni Governor Singson kung saan po ay idinawit po ang pangalan po ni First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Medyo alanganin po ako doon, mga kabida. Kasi wala hong katibayan Okay? Kumbaga, hearsay lang po yon. Sinabi lang po yon nang sinasabi po ni Singson mga kabida na kabilang daw doon ho sa nagrally, nakamaskara. Kung saan inamin daw na binayaran lang po sila, Kaya humingi po siya ng dispensa po kay Chavit, mga kabida. Hanggang doon lang Wala hong ebidensya na mismo ang First Lady o si dating Speaker Martin Romualdez po ang kumausap po dito sa mga rallyista po mga kabida, Pero ako, sigurado ako na meron pong tao o grupo na nasa likod po doon po sa mga bata po, na nakipagsagupaan po makabida sa mga pulis. Okay? Kasi unang-una po, yung actuations lang po nila hindi po mga totoong rallyista Parang mga gangsters. Okay? Mantakin niyo yung traffic light pinagdiskitaan po. Wala naman pong kasalanan yun yung mga gulong po ng container van sinunog. Wala naman din kasalanan yun Okay? Hindi naman po kabilang dun ho sa pinaglalaban po makabida, ng mga tao dun po sa rally site. Alright? Yung isang hotel doon, sinugod. Okay? Binato po ng mga upuan. Hindi naman po kasali dun po sa issue po ng korupsyon, mga kabida. Pero pinagdiskitahan po ng mga batang ito, mga kabida. So, malinaw po na nakisali lang po ito. Kumbaga, sila po ay nag-crash po doon. Kung sa party pa yan,
gate crusher, mga kabida. Pero with the intention po, nagguluhin yung aktibidad po, nung linggo po, mga kabida, po. Diba? Malinaw po yun, mga kabida. In fact, mismo si Mayor Isko Moreno, sinabi po niya, na meron daw mga personalidad na nasa likod doon ho sa kaguluhan po na nangyari po, mga kabida, sa May Mendiola. May binanggit po siya na Chinese-Filipino. May binanggit po siya na dating politician, mga kabida. May binanggit po siya na abogado, Itong lahat po ay under investigation po, ng mga otoridad, mga kabida, para malaman po natin kung sino ba talaga ang nasa likod doon ho sa kaguluhan po, kung saan po sangkot dito, mga kabida, ito pong mga bata, mga Gen Z, mga kabida. Okay, para lang po guluhin ito pong mapayapang kilos protesta sana, na naganap po, mga kabida, dyan po sa Metro Manila, po. Okay? Meron ding aligasyon na ito po daw ay ang nasa likod daw ay mga militanteng grupo, mga kabida. Kasi po, meron pong nakita daw doon na isang lalaki na nakasuot po ng merong tatak na sagisag po ng New People's Army, mga kabida. Puro lang yun mga allegations, wala hong mga katibayan po, mga kabida. Pero ang malinaw po doon, mga kabida, na ito pong mga nanggulo po, hindi po kabilang doon po sa mga legitimate protesters and rallyists, mga kabida. Okay? Meron lang talagang nasa likod po dito ho sa mga taong ito. Okay? At yun yung dapat alamin po ng mga otoridad. Buti na lang po, nahuli po itong mahigit 100 mga tao, nasangkot po doon ho sa batuhan ng mga bote at saka bato, mga kabida. Kasi hindi po biro yung kanilang ginawa. Meron pong nasaktan po, mga kabida. Alright? May mga pulis na nasaktan. Di bali na po sila, nasaktan po kasi unang-una sila po yung may kagagawan doon, mga kabida. Diba? Parang hindi po asal Pilipino, parang asal adik. Yun yung description po, ni Mayor Isko po, mga kabida. Parang asal adik po yung ginawa po ng mga tao po kahapon. Alright? Pero kahit na po itinanggi po, mga kabida, ni Yusek Claire Castro itong partisipasyon po ni First Lady Lisa Marcos at of course dating Speaker Martin Romualdez, hindi po pwedeng isang tabi po ito, mga kabida, Okay, dapat kabilang pa rin ito sa investigasyon na gagawin po ng mga otoridad, mga kabida, in order to determine kung yung sinabi po ni Singson po, mga kabida, ay wala hong katotohanan, guni-guni lang po yun, o may katotohanan po, mga kabida. Kasi po, maganda kasi pag imbestigahan ito kaysa baliwalain lang po, mga kabida. Alright? Gaya ng sinabi ko po, yung actions po, mga kabida, ng mga nanggulo na mga tao kahapon po, sa rally, okay? Duda po ako doon na meron talagang nasa likod. Kung hindi man po iisang tao, 2 tao, o baka naman po grupo po, mga kabida, Okay? Kasi po, kawawa naman yung mapagbuntunan po, sa aligasyon po, mga kabida. Okay? Hindi lang po itong si First Lady at saka si dating Speaker Martin Romualdez po, ang pinagdiskitahan po na posibleng nasa likod, Pati nga itong mga Duterte supporters po, itong DDS, ganun din, Alright? Pinagdiskitahan din, mga kabida, na nasa likod daw. Okay? Ang mga Duterte daw ang nasa likod doon ho sa kaguluhan. Kagaya na lang po, sinabi po ni Claire Castro po, mga kabida, na baka naman po si Chavit Singson, hindi kaya ito po mga Duterte, kasi unang-una po si Governor Chavit Singson po inanawagan po sa mga kabataan po, mga kabida, na
protesta po ano sa pamamagitan po ng hindi ho pagpasok sa kanilang klase. Okay? Labanan ng gobyerno ano po, no? So, yun pa lang, parang may connection daw, mga kabida, doon po sa nangyari. Pero, I don't think so, no? Hindi po ako naniniwala din na sangkot din si Governor Chavit po doon, ano, mga kabida. Okay? So, ito, subject for investigation po ito, ano? Yung mga nahuli po, mga kabida, okay, ng mga pulis, dapat sampahan po ito ng mga kaso, ano? May nasunog na mga motor, okay, ng mga pulis. Sinunog po nila, ano, mga kabida. May mga nasira po, ano, sa mga pribadong establishment po, mga kabida. Like, doon ho sa isang establishment po doon na binato yung mga upuan po, mga kabida, no? Okay, sa loob. Okay, nagbatuhan po, mga kabida doon, ano? Okay? So, ang dami pong damage po na nangyari po, ano? So, dapat kasuhan po itong mga taong ito, ano? Kung ano pa yung mga nararapat na kaso na isampa laban sa kanila, ano? Please comment down sa mga hindi pa po subscribers sa kanyang channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.